Hindi ako papayag na balisong lang ang dala ko. So, kailangan meron akong dalawang 45 para superior ako sa kanya. Hindi ko naman pwedeng hingin sa misis ko yung pambili ng 45. Nagbebenta sila ng drugs, why not hindi ako magtitinda rin? Yung Chinese, kumpleto yung kubol nila. Dayuhan lang sila dito. Bakit may aircon? Bakit may jacuzzi? Eh bakit ako papayag? Pilipino ako. Dapat may aircon din. May jacuzzi din ako. Yun po ang nangyari. So you think legislation is needed, halimbawa magpatayo ng condominium type building Yes, sir. para mapondohan? Yes, At sa Your tingin Honor. mo sa ganong paraan, gaganda na yung sistema sa loob ng New Bilibid prisons? Sa isang banda, malaki po ang may babawas. Pero kung ang magpapatupad dyan, mga corrupt na officials din at gwardiya, balik din po tayo sa dati. Okay. So that was my main point. Anyway, nabanggit mo kasi yung sa kuryente. Sino kumikita doon sa kuryente? Dahil hindi naman ako maniwala na ganun kadaming kilowatt hours yung magamit nyo. Opo. So it's either masyadong mabilis yung metro nyo or masyadong mahal yung per kilowatt hours na sinisingil nila. Masyado pong mahal yung per kilowatt na sinisingil nila. Sino naniningil ng kuryente doon? Bucor officials po meron pong parang Can you name some? kukunin ko po yung resibo. Ay provide ko lahat May ng resibo pa? Tinago ko po lahat ng resibo since then. So resibo nyo yung number of kilowatt hours Yes, Your Honor. times price per kilowatt hours. Pati yung payment ko, magkano po yung binayad namin, Your Honor. Yeah, can you furnish those documents to this committee? Yes, Your Honor. That's all, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Teves. Now we go to Chairman Barbers of the Dangerous Drugs Committee. Thank you, Mr. Chairman. Karamihan nung gusto kong tanungin, tanong na, pero para lang for the record, gusto kong JB, Yes, Your Honor. tinanong ko rin kasi ito kay Kulaan ko eh. Yes, Your Honor. Meron bang Shabu Laboratory sa loob? Wala ng po, Bilibid? Your Honor. Wala po. Okay. Yung pagpili sa'yo bilang isang leader, Yes, Your Honor. anong kapalit nun? Pagpili po, Kamo, ikaw yung leader doon eh, di ba? Opo. So, pinili ka, sa pagiging leader mo doon, anong kapalit nun? dalawang side po. Privilege ka dahil ramdam mo, ikaw ang hari doon. Pangalawa naman, sakit ng ulo mo dahil laki ng gastos doon. Oh, kasi nabanggit mo nga dito sa affidavit mo na simula paragraph 35, no? Na nagre-raise ka ng pondo, Opo. no? Pakisabi mo nga ulit dito sa committee ito, paano ka nagre-raise ng pondo? Nung una po kasi walang brigada year 2001 na nabanggit ko po, no. Humirit po ako doon sa dating warden, si Warden Ogoy ng BGMP. Nabigyan kami ng 2 dormitories. So binigay po sa amin parang blankong warehouse. Wala po kaming matutulugan. Ang una pong napag-isipan namin na pagkasunduan ng mga nanunungkulan ng Sige-Sige Komando ay mag-provide ng fundraising sa pagbebenta ng alak. Sa Manila City Jail po. Sandali. So, Opo. ang ibig mo sabihin, yung pondong nire-raise mo sa pagbebenta ng alak. Nagsimula po sa alak. Okay. Nagsimula sa alak. So, ito po yung paraan ng pagpapasok. Sa Manila City Jail, malapit po sa Oroqueta, malapit sa pader, makikita niyo po may mga shanties diyan na nangungupahan sa labas. So, ginawa namin, yung mga dalaw ng mga kosa namin, ipinaupa namin dun sa structure na nandun sa tabi ng tower. And then, meron pong maliit na butas akong napansin din sa tower na yan, na tagusan dun sa pwede mong upahang bahay. Naglagay po ako ng hose na manipis at pinapinturahan ko ng itim, padiretso po dun sa toilet na pinagamit for common use. So, magte-text ka lang po dun sa dalaw, kailangan namin ng 10 case na beer, tutulo na po dun sa gripo yung 10 case na beer. Ay, ibig sabihin, may beer. Saan galing yung beer? Doon po sa tabi ng tower po, na may nangungupahan po doon. Sa labas nung compound yon? Sa labas po ng compound, kaya lang po yung setup ng Manila City Jail, may mga katabing shanties po siya ron sa loob, sa labas. So marami tayong nadidiscover na mga kalokohan. Sa tingin mo, yung mga ganyang klaseng kalokohan, walang kinalaman yung Bucor officials? Sa una po, wala po talaga. Wala pong loko-lokong bilanggo na magpapaalam na gagawa ng ganun. Dumaabot po sa punto na nagkakaroon ng connivance once na nahuli na, pero tinotolerate pa din. Doon sa affidavit ni Junel Sanchez, Yes, Your Honor. Santos, no? Sabi niya, ordinaryong security lang daw siya ni Secretary De Lima. No? Nabanggit din siya doon sa affidavit ni
Reynante Diaz. At dito sa affidavit mo, sinasabi mo na mas higit pa siya dun sa simpleng security. Yes, Your Honor. Tama ba ako? Yes, Your Honor. So, ang ibig mong sabihin, yung Jonel Sanchez ay hindi lamang ordinaryong security, kundi trusted at confidante ni Senator De Lima. Tama? Yes, Your Honor. So, yung mga perang nabanggit na dumaan sa mga kamay niya, may katotohanan yon. Based po doon sa statement ni Colanco. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, I remember that we extended Jonel Sanchez with immunity. At mukhang merong diferensya yung kanyang statement dun sa kanyang affidavit, no? At dun din sa mga statements na binanggit dito sa affidavit ni JB Sebastian. So, at the appropriate time, Mr. Chair, may I suggest that we look into the details again of the affidavits of Jonel Sanchez and study further whether he is worthy of the immunity that we have extended to him, Mr. Chairman. Kasi mukhang malaking kasinungalingan, mukhang naglilinis nung... Wala, Your Honor, walang immunity si Sanchez. We did not secure one. Wala did ho not siyang secure. immunity, Secretary. Oh, yes, Mr. Chair, no immunity. Okay, that's good. I'm sorry, Mr. Chair. Kala ko kasi meron siyang immunity eh. JB, huling tanong, no? Yes, Your Honor. Merong A1 info na dun sa isa sa mga lugar dun sa loob, meron daw jammer. Yes, Your May Honor. jammer. In fact, ito, A1 information, sinasabi na at a certain time sa isang araw, sinesirado yung jammer para makapagtransaksyon ng droga yung mga may hawak ng cellphone. Yes, Your Honor. At sinisingil daw ng 100,000 pesos per hour habang naka-off. Tama ho ba yan? 100,000 per week, Your Honor. So pinapatay ng sadya yung jammer Yes, Your Honor. at binabayaran ng 100,000 para makakaroon ng transaksyon. Yes, Your Honor. Sino bang may control dun sa on and off nung jammer? Operation Center, Your Honor. Yan ba ay may basbas ng tao sa taas? Kunyari, sino sa tingin mo ang merong power o authority para utusan yung nagko-control nung on and off niyang jammer na yan? Director, Your Honor. Sinong director, for instance? Director Bukayo or Director Rainier Cruz, Your Honor. So, nasa power ng director ng Bucor yung pagpapa-off or on. Ng But yan. Sa yung personal Your Honor, na... it is also possible na binulag yung Director. Sa iyong personal na pagkakaalam, sa ilang oras ba nilang pinapatayan at Hindi na po binubuksan. Binubuksan na lang po pag inspection. so Mr. Secretary, I remember vividly that in our previous hearings, you were requesting for some good Samaritans to donate ng mga powerful jammers, di ba po ba? That's right, Mr. Chair. But I believe that 100,000 per week only applies to those jammers previous to this donated, because the present donated jammers are so powerful that even the outsiders, the neighbors of the NBP, could not use their cell phones. Yes, Mr. Secretary, yun nga, I think, dahil doon sa informasyon na yun, alam mo natin na pwede palang patayin eh. Kahit pinakamalakas na jammer ang gamitin natin dyan, at kapag may kasabwat na mag-o-on o mag-o-off niyan, palagay ko magagamit pa rin. Pwede po, but the keys are with us, and we have instructed that there will be regular checkup, That's because good. the jammers, the connections of the jammers are embedded in concrete. That's good to hear, Mr. Secretary, kasi baka makalusot na naman. Kahit na, sabi ko nga, kahit yung pinaka-powerful, pwede rin palang maano. JB, Yes, Your Honor. for the record, gaano kalaking pera ang umiikot sa loob ng isang araw sa loob ng Bilibid? Sa estimate mo? Nung panahon po na tinatawag namin Pasko, kasi po ako mismo, saksi ako. Diyan sa Building 14, wag na po sa maximum security compound, no? 50 katao lang kami diyan nung pinano. Witness ako na nagkakatalon ng 4 to 10 million sa gabi. Magkano? Dice. Sa Magkano? DICE. Sa DICE po. Katulad po ng isang witness ng Department of Justice, si Jaime Pacho, na sinasabi niya na tinuruan ko siya magbenta ng shabu
At ang paraan lang ng pagkakakitaan niya sa maximum, ay ang pagbebenta sa tindahan niya at saka sa kanyang parlor. Pero nagpapatalo siya ng 1 milyon sa isang araw. Sabi ko, lakas pala kumita ng tindahan niya. Tama. So, sa estimate mo, yung ballpark figure, magkano yung perang umiikot nga dyan sa loob ng isang araw? Kahit sa anong transaksyon, whether sugal, droga, marijuana, alak. Yung pera po na nasa loob. Yes, so yung umiikot na pera. Nung kasagsagan po, hindi po kayo magugulat kung makakonfiscate kayo ng 50 to 100 million dyan. So para kang may bilibid central bank, ika nga. Just imagine, sir, meron kaming money counter machine sa loob. Yeah. So, that's very important, Mr. Chair, kasi dun sa aming committee na pinag-uusapan namin ni Chairman Acop sa Public Order and Security, pinapag-aralan ho natin yung transaksyon ng droga, hindi lamang sa loob ng NBP, kundi sa buong Pilipinas at sa lahat po ng kulungan sa buong Pilipinas. So, to wrap up, Mr. Chair, ako'y nagtataka, JB, kasi Yes, Your Honor. parang napaka-importante mong tao. Ikaw lang hindi sinama sa Bilibid 19. Ano ba sa tingin mo ang rason? Ba't hindi ka sinama sa Bilibid? Sir, kung personal ko pong opinion, mahalaga sa inyo, wala pong isinamang gang commander nung panahon na yun. Bilang isang halal na gang leader, ng lahat ng gang leader, mas magtataka po ako kung isasama ako. Kasi wala pong gang commanders na isinama kahit isa. Hindi, kasi lahat ng statement o affidavits ng mga witnesses, sinabi na sinadyang iniwan ka nang sa ganon, merong magpatuloy nung kalakalan ng droga. Habang yung mga kakumpetensya mong 19 ay hindi makaka-operate, ikaw ang binigyan ng power to operate. Nagtataka ako kung napaka-special mo naman, napaka-VIP mo naman. Kung bakit ikaw ang pinagbigyan ng ganon. Bakit hindi si Kulanco? For example, bakit hindi yung isang ang pangalan nun? Yung Magleo, bakit hindi yun? Bakit JB Sebastian ang iniwan? Napanood ko po, sir, yung interpellations ninyo kay Director Bukayo. Personal knowledge, hindi ko po talaga alam kung paano sila pumili ng criteria kung sino iiwan eh. Pero malinaw pong sinasabi niya na mas controllable daw po ako at mas manageable, kaya po akong iniwan. Wala bang may kapalit yon na baka naman nag-promise ka na magbabayad ka na wag ka lang ilipat? Hindi po, wala po. Ulitin ko po, Your Honor, wala pong naalis na kahit na sinong gang commanders nung panahon na yun. No. Alam mo dun sa Just a gentle reminder, time's up. one last Mr. Chairman, tatanong ko lang, to the best of your knowledge, JB, no? Yes, Your Honor. Saan ba galing yung sabong yan? Sa China po. Sa China. And North Korea. That's all, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat. Sabi ni Kong Ace kanina, naitanong na lahat, apparently hindi pa pala. Nag-exceed pa rin. Anyway, we now recognize Congresswoman Garcia. Thank you, Mr. Chair. Ang unang kong tanong, tungkol dun sa documentary, Yes, Your Honor. may lumabas kasi dun na may mga photos Yes, Your Honor. na nakalagay sa isang wall Yes, Your Honor. inside BTV3. Yes, Your Honor. May photo doon ni Secretary De Lima Yes, Your Honor. na kasama ka? Together with Undersecretary Baran, Your Honor. Yes. Bakit nagkasama kayo nun? Ako po yung nag-iisang inmate nung panahon na yon. Official visit po yan ng DOJ family. Every time po na magtatanong ang DOJ, gusto po nung dating Direktor Pangilinan na diretso na sasagutin ng isang bilanggo at ako po nagre-represent ng lahat ng bilanggo sa Bilibid po. So kayo ang pinili sa lahat ng 14,000 na bilanggo, kayo talagang pinili. I was elected by all the gang leaders But you were po. chosen, as you said, by Director Pangilinan. Elected po ako. Elected by Director Pangilinan or Hindi yung po. 14,000 inmates ang Hindi, pumili sa'yo? elected po ako ng mga gang leaders. Yung mga gang leaders po, elected po sila ng gang nila. Elected to be with Secretary De Lima and Yusek Baraan. Tinatanong ko lang Opo, naman, anong opo. okasyon yon at ba't kayo ang nagkasama? Bisita po ng DOJ family, meron pong cooking contest po noon, tinawag po nilang Iron Bar Chef Competition. Parang pinopromote po ni Direktor Pangilinan, and then nagkataon po, doon po ginawa sa lugar namin.
Yes, paano kayo lang ang nandun? Hindi po, Elected kayo ng mga inmates na kayo lang ang